Eto na yung last. Batas o mahirap? Then explain mo kung bakit yun. Batas. Ito guys, maganda to. Pakinggan nito. Napakaganda nito. Mensahe na to. Then explain it, Tony. Well, actually, sa split second din nag-isip ako eh. Kasi nga, di ba yung mahirap? Yan. Kung You get it. iisipin ko kasi ang mana sa isip ko agad, magandang piliin yung mahirap eh. Kasi yung mga tao talaga, mas maraming mahirap dito sa Pilipinas. Di ba? Mm, So, pag pinili mo yung mahirap, pinili mo yung mas maraming tao. correct. Pag pinili mo yung batas, maraming taong galit sa batas eh. Kasi pang mayaman lang yon. Di ba? Ang hustisya para lang sa mayaman. Pero ang punto ko kasi kung bakit ko pinili yung batas, eh di ba ayaw nating magkaroon ng mga mamahihirap dito sa Pilipinas? Mm, Ako, galing ako sa hirap. Ayokong maging mahirap. mm. Di ba? Ngayon, hindi ko pipiliin yon anytime. Kasi nga, yun yung iniiwasan ko eh. Mm. Yung mayaman, gusto niya bang maging mahirap? Pipili ba siya ng mahirap? Hindi. So yun ang punto dapat na tignan natin. 'Di ba? Yung mahirap ay isang sitwasyon sa buhay. Hindi dapat siya permanente. Tama. Kasi ang tawag na nila, mahirap yan eh. Mahirap siya. Mahirap nating kababayan. Parang permanente na sitwasyon ng buhay eh. Description na ng tao yun eh. Samantalang dapat yung pagiging mahirap, it's just a stage in life Correct. na kaya mong angatan tapos hindi ka na i-describe na mahirap eventually. 'Di ba? So paano ka magiging maaalis o makakaangat doon sa kalagayan mo na pagiging mahirap at hindi ka na o hindi ka mahirap? Kasi yun parang klase na ng tao yung mahirap eh. Kaming mahihirap. Hindi yun. It's a stage in life. Para bang tinanggap mo na ganun ka na. Di ba? Which, meron ka naman pwedeng gawin para yung salitang mahirap mawala sa'yo. Yung title na mahirap mawala sa'yo. Di ba? Na pwede ba namang, di ba, mahirap. Na balang araw pwedeng tawagin ka na may kaya sa buhay. Parang kahit hindi mayaman, may kaya lang. Di ba? Sabi ni, what a small world. Oo, yung pinost mo na picture, siya yun. Tapos sabi, kala nila, bumaligtad na raw ako. Kasi nga, sa biglang tingin, akala mo si FEJ. Ay nako, at yan ang hindi maintindihan ng mga tulfonatics hanggat di nila tuturuan ng sarili nila, wag umasa sa mga ayut. Oo nga di ba? Mahirap talaga intindihin to para sa kanila. 'Di ba? Parang babae, lalaki, bakla, tomboy, ganun yung nangyayari. Mahirap siya. Ngayon, kapag batas, ang maganda kasi sa batas, it's about knowledge. 'Di ba? Ngayon, kapag alam mo yung ginagawa mo, ngayon, pag may critical thinking ka, ngayon, kapag naipaglalaban mo ng maayos yung karapatan mo, ayon sa batas, yun yung pwede mong maging hagdan para umangat doon. Yun ang sinasabi ko. Di ba? Yun. Tulfonatics, yun. Di ba? Kasi kung ang utak mo ay utak ayuda lang, hanggang dyan ka na nga lang talaga. Pero kung alam mo yung batas, alam mo yung karapatan mo, yun ang ipanlalaban mo. Sabi niya, Tony, para umangat ka. Diba? Grabe, ang ganda ng sinabi niya, Tony. Sa stage kung saan mahirap ka. Kasi wala nang tatapak-tapak sa'yo kasi nga alam mo kung paano na lumaban para hindi ka na maging mahirap. Diba? O kaya nga ikaw na Tulfonatics, pagka may umargabyado sa'yo, wala kang nasa utak kundi si Rapi Tulfo eh. Diba? Wala kang nasa isip kundi si Rapi Tulfo ang tatakbuhan mo. Kasi nga utak ayuda ka lang. Pero kung alam mo yung batas, nag-aral ka dito kay Attorney Claire, kay Attorney Libayan, diba? At sa mga magiging abogado pa rin kay Mang Temyong,
kay Shanwin, kung natuto ka sa kanila, kaya mo nang ipaglaban yung sarili mo. Hindi ka na haapihin. Hindi ka na maapi. Hindi ka na matatawag na pobre. Diba? Ang liwanag ng pagkasabi ni Atty. Grabe. You will get what you deserve. Alam mo yon, kukunin mo yung kung ano yung karapat-dapat na sa'yo. Kasi kunwari, yung serbisyo ng gobyerno na karapat-dapat ka, ipaglalaban mo. Correct. Di ba? Yung sahod na karapat-dapat matanggap mo, Oo. ipaglalaban mo. Tama, kasi alam mo yung batas. Alam mo yung karapatan mo bilang manggagawa. Dahil wala kang alam, ang alam mo lang, utak mo lang, nasa isip mo lang si Rapi Tulfo, pag hindi mo nakuha yung tamang sahod mo, ang nasa isip mo si Rapi Tulfo lang, wala. Gagastos ka pa para lang makapila doon sa RTIA. Tapos, hindi ka pa sure na may entertain ka. O di lalo ka nag-feeling up eh. O ilang beses nangyari sa mga kababayan ko yan, yung ganyan. Kung alam nila yung karapatan nila, di ba? Hindi nila kailangang lumapit kay Tulfo. Ikaw mismo sa sarili mo, ipaglalaban mo yung sarili mo. Kasi alam mo yung batas eh. Natuto ka eh. Di ba? Diba? So kung alam mo lahat yung mga yon, ibig sabihin, asenso. Nice. Kaya nga hindi lang pera yung asenso. Diba? Hindi lang pera. And very well said, Attorney Libayan. Yan nga yung attorney. Yan yung nakita ni Marites yung last na tanong ko. Sabi niya, bakit yan? Basta, dito mo makikita kung paano sumagot si attorney. Inaano ko talaga kung ano yung... Ganda ng tanong ni Derek eh. Di ba? Galing dito si Derek eh. pipiliin mo. Kasi talagang tama yung sinabi mo eh. Pag nakita mo yung batas, mahirap. Pero kung wala kang sarado utak mo, di ba? Parang ang dating mo nun, doon ako sa mahirap. Kasi kawawa yung mga yan, marami tayong ganyan. Diyan na lang ako. Kailangan Dito, tulungan ko sila, di ba? Parang gano'n. Diba? So, very well said, attorney. Ang galing. Thank you. Yung bang ang ibig sabihin sa madalit sabi, no? Yung kaya mo nang itindig yung sarili mo. Hindi mo kailangan tulong ng iba. Yun ang gusto ni attorney mangyari sa bawat Pilipino, sa bawat nanonood sa kanya, sa bawat gusto matuto sa batas. Yun yung isa sa advokasya at pinaglalaban ni attorney. Na hindi makuha-kuha. Ito tatanga-tangang tulfonatics. Thank you. At siguro dito, attorney, natin tatapusin ang ating live. At syempre, para meron din yung iba. At bago ka tumakas, attorney, gusto ko magpasalamat ng sobra sa'yo. At sa lahat ng community natin, Kabatas, Kayubi, Ka-Eksena, Ka-Armado, saka sa Discord. Salamat sa inyong lahat. Ang hiling ko lang, tuloy-tuloy lang, kapit lang tayo, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Let our voice be heard. Hindi dapat tayo pumayag na hayaang matakot. Laban tayo kahit na sabihing marami sila. Kailan ba magwawagi yung kasamaan sa kabutihan? Di ba, attorney? So, yun, mga ka-MUG, mga kabatas, mga ka-UB, sa mga kabuger. Maraming salamat sa inyo. Dito na rin tayo magtatapos. Tumaga na rin naman. At maraming salamat sa support nyo. No? Sana nga pagbigyan tayo ni attorney na ma-interview rin siya. Alright? So yun, siyempre, huwag natin kalilimutan na bisa na tayo mabubuhay sa mundo. Gawin natin yung tama at mabuti. Maraming salamat!